sa average questions, pag-usapan natin yung plataforma po na inihain nyo sa publiko. Bawat tanong 30 segundo pa rin ang binibigay namin sa inyo. Aming katanungan una po, bilang aplikante sa pagkapangulo, paano nyo po ito binebenta sa publiko? Kung sinasabi po, nagiging totoo po kami sa publiko. Kailangan po, kahit malaman nila na kahit na anong sabihin ng mga kumakandidato na gagawin nila to, aayusin na yung gobyerno. Kung may mga balakid sa progreso, hindi po nila magagawa yan. Isa po doon yung pork barrel system na isang source ng katiwalian. Nagiging padrino tuloy yung congressman at saka senator. Pangalawa po yung gun control. Hanggat may baril ang mga makapangyarihan, paano po nila aayusin ang Mindanao? Pangatlo po, yung sugal. Pag PAGCOR, pag PCSO, okay lang. Pag STL. Pero pag weteng, sinusupil nila. So, ayusin po natin to. Kusyal, pupunta tayo sa ihimayin po natin yung plataforma. No? Ito yung mga nais na malaman yung konkreto ng programa. Unahin na po natin edukasyon. Kailangan we have to focus on establishing a nation of character. Yung unang ituro sa mga estudyante, yung pagmamahal sa bayan at sa Diyos. So yun po, kaya yung focus po ng presidensiya natin is kailangan yung bata, yung buong mga eskwelahan magkaroon ng values-based orientation program. Okay. Yun ang pinaka-importante. Healthcare, kalusugan. Well, ayusin po, every barangay health center na kompleto at meron gamit at gamot. Yung mga health workers, meron rin. Basic lang po eh. Maliban po doon yung PhilHealth program, paigtingin. At wag masamang politikahin. Kasi ginagamit po ng mga politiko yan para gamitin sa mga election. And so yun, ayusin lang po natin yun. Pabahay po. Pabahay, yung backlog po ng gobyerno, 4 million homes para sa mahihirap. Ang makakagawa ng gobyerno lamang. Kaya po, priority na gamitin natin yung AFP Corps of Engineers na siyang magpasimulo ng housing program para sa mahihirap. Okay. Sa issue po ng katiwalian, may malinaw po ba kayong programa? Definitely po. Ang gusto natin sa gobyerno, mag-umpisa yung linis sa Malacanang. Yung kultura kasi doon ang gagaling. At so, magkaroon po ng National Anti-Graft and Corrupt Council hanggang sa Barangay Anti-Graft Council. Maliban po doon, all government office will have to have CCTV cameras. May camera bago pa man magawa ang akto. Kasi po pag nagawa na yan, mayaman na yung tao at mahal na mag-prosecute. Kailangan tutukan natin na mabantayan na hindi niya makamit magawa ang akto. Sa kalikasan, ano po ang inyong konkretong panukala? I-implementa lang ang batas. Yung mga batas na yon na yung solid waste management, yung Clean Air Act. Kasi ang dami-dami ho natin plano, pero yung mga batas na to, hindi naman na-implementa. Yung isang bill po sa Kongreso, yung Land Use Act, yun ang pinakamahalaga. 10 years na hindi pa rin napapasa. And so we have to pass that law para malaman kung ano yung reserve para na hindi magagalaw sa logging at yung pwede. Pausaping pera ho, foreign debt at taxes. Condonation. Tama po yung simbahan na sinasabi niya, bago tayo humingi ng condonation, kailangan pakita natin sa mga foreign creditors natin na moral ang gobyerno natin at palaban sa kurakot. Pwede ba naman humingi tayo ng condonation pero nakikita na sinisisip natin ang dugo ng taong bayan. So we will go on a moral high ground to ask for condonation. Taxes? Taxes po, I believe, I am not too excited in increasing taxes because naniniwala po tayo na yung better tax administration lang at labanan ng smuggling, ang dami na pong revenue niyan. Pagganahin mo lang yung mga GOCC ng gobyerno, ang dami na pong revenue. At bagkus, yung EVAT po, balak po natin babaan pa dahil kawawa ang mga mahihirap dahil tinataxer natin yung elektrisidad, yung pagkain, at yung mga basic necessities like water. So yun po. Kawalan ng trabaho. Kawalan ng trabaho, ang susi po dyan is micro, small, and medium enterprises. Paigtingin from barangay level. Pero po, kung hihingi ka lang ng barangay certificate, may kurakot pa.
paano naman ang isang entrepreneur, negosyante, gusto magtayo ng negosyo? Kung ang syudad, ibang priority, nagpapalabas ng tao sa abroad, yung labor export policy. Imbis na ayusin yung peace and order, ayusin yung business permit section para maluwag ang pagkuha ng mga permits at negosyo. Di dadami po yung direktang makakakuha ng trabaho. Sa local level pa lang po. Reproductive health. Against po ako dyan. Dahil hindi lamang po usaping pang-ekonomiya yan. Sovereignty rin. Imagine mga development agencies sinasabi na overpopulated kayo. Pilipinas, magbawas-bawas na kayo. Pero sa buong mundo po, nagkamali sila. In Europe, ang problema nila, tumatandang populasyon. Hindi po overpopulation. Sayang ang pera ng gobyerno, immoral. Dahil nagpapakalat po tayo ng mga commodities, chemical and mechanical na delikado sa ating kababaihan. At hindi po tayo overpopulated. Marami lang pong kurakot, maraming mga may-ari ng mga mayayamang lupa. Charter change? Alam niyo ho, ang ganda-ganda ng konstitusyon natin. Hindi po perfecto, pero napaka-idealistic. At pag sinundan po natin yan, at tumalima po ang gobyerno sa kanya, at bawat Pilipino, gaganda po ang ating bayan. Insurgency? Ang problema po sa insurgency ay kawalan nga ng kumpiyansa sa gobyerno natin. At kung ang gobyerno sinisip-sip ang likas yaman ng countryside, rural development, at nakikita na puro kurakot sa gobyerno, malamang po, dadami ang insurgency. Pero kung nakikita nila na palaban ng gobyerno para protektahan ang karapatang pantao at kakampi niya ang mga magsasaka at mangingisda, bababa po ang insurgency problem na. Yung plataforma ng Ang Kapatiran Party, detalyado siya, mukhang komprehensibo, no? Alin doon yung galing mismo sa inyo? Ako po ay nakiisa sa pagsasama-sama ng mga salitang yon, at yung nanggaling sa akin yung pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Kung meron pong takot ang mga leader sa isang mas mataas na may pananagutan siya sa isang mas mataas sa kanya, then gaganda po ang ating gobyerno. Bagamat detalyado, hindi raw yata sapat ang 6 na taon para ipatupad ang inyong plataforma. Hindi po sapat, pero ang aming paniniwala sa isang liderato, hindi po, sa tao nakabase. Nakabase yan sa prinsipyo. So, para bang building permit, ako lang po ang chief engineer ngayon. Pero kahit na mawala ako, may chief engineer na papalit. Ang problema sa sistema po natin, sa personalidad na katuon, puro forma, pero plataforma hindi prioridad. Nabanggit nyo kanina natutol kayo sa sugal. So, ano pong gagawin sa operasyon ng sweepstakes at loto kapag kayo nanalo? Gayong malaki ang pinagkukunan sa mga sugal na ito para makatulong sa tao. Bubuwagin natin yung PCSO, yung PAGCOR, yung loto, yung mga karera na yan. Dahil ang tunay na kailangan natin gawin para sa bayan, turuan natin ang mga tao na hamunin natin sila na magkaroon ng talagang trabaho, meaningful work, na hindi yung para bang yung maling pananaw na tataya ka para yumaman ka. Okay. Follow-up ko lang ho, paano niyo popondahan yung napakarami ninyong panukalang programa? Ayaw niyo ng loto, ayaw niyo ng taxes, ayaw niyo ng sugal. Well, kung 30% po ng national budget nawawala sa katiwalian, doon natin kukunin. Ang katiwalian po, ang malaking bagay dyan, yung pagpapadrino ng mga politiko. Kung ang presidente nanguna sa pagwawasak ng pananaw na isang politiko padrino, then susunod pa yung mga local governments. At bawat barangay kailangan maging lifeline o sagip buhay ng bawat Pilipino. Yun po naman dapat. At ayokong maging padrino. Kukunin ko lang yung pera sa PCSO at pamimigay. Charity.
mangyayari yun. With a working government, gumaganang sistema ng gobyerno. Konsehal, maraming salamat sa aming pagbabalik po. Mga kontrobersya at personal na issue ang sasagutin ng ating kandidatong si Councilor J.C. De Los Reyes.